Pag-usapan naman natin ngayon mga kapatid yung naging meeting ng DICT at ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center doon po sa ilang social media platforms dyan sa Singapore. Dinayo nila dahil nga po doon sa hinihinging kondisyon ng ating pamahalaan to ensure yung safety, especially ng mga kabataan sa ating mga online platform. So para po mabigyan tayo ng detalye tungkol po sa naging pulong na yan, makakausap po natin ngayong umaga si Undersecretary Aboy Paraiso, ang Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Magandang umaga po sa inyo, Yusek. Good morning! Yusek? Nawala si Yusek. Sek, Oo. may 200 ka. Joke lang. Good morning, Yusek. Yan, alas 8:38 ang ating pong tamang oras ngayon. Itong ating isa sa ating mga mahuhusay na researchers, itong si Patricia Gloria, ito nga at nakakuha na ng halimbawa para ho pag-usapan natin mamaya Wala pa rin pong pagbabago sa formulation ng pambansang budget, particular po sa DPWH. Aray ko. Just to tell you na wala pa rin pong pagbabago sa kanilang estilo. Even after this major flood control scandal. Same. Balikan natin ulit. Attorney Yusek Aboy. Yusek Paraiso. Ayan. Magandang umaga po, Manong Ted, Ma'am Maricel. Opo. Maraming salamat po sa imbita sa amin sa inyong programa. Yes, Yusek. Yusek, nandito ka na sa Pilipinas? Darating lang ho, madaling araw kanina. Ayun. Naku, maraming salamat po, ha? Kakarating pa lang pala eh. Dumiretso na dito sa atin. Pero, Yusek, pakibalitaan nga po kami. Ano po yung nangyari doon po sa inyong pakikipag-usap sa Meta at sa Roblox dyan po sa Singapore? Ay, ako magiging makatotohanan ulit at kami nagugulat at pleasantly surprised. So sa mga nangyari dito sa dalawang platforms na to, inaasahan namin na magiging contentious. So, pero hindi naman siya ganun kahirap pala kausap ng mga to. So after ho ng pakikipag-usap natin, nagagala ko kami ibalita na karamihan doon sa mga hinihingi natin at binidemand natin sa mga platforms na to. At nag-agree ho sila, humingi lang ho sila ng time para ho para ho i-execute talaga, no? Una-una ho, itong si Meta. Alam naman natin na nung pagpunta natin, sinuwerte-riwan tayo, nung pagpunta natin din, kalalabas lang nung desisyon sa US, nung settlement nila with the US government. So medyo may leverage kagad tayo. Tsaka syempre, nagpapasalamat din tayo yung backing ng ating iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan, like the legislature, pagdating sa pagpapasa ng batas at syempre ng ating executive sa pangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Na talagang sinusuportahan kami pagdating doon sa paglaban dito sa online safety natin, lalo na para sa mga kabataan natin. Opo. Yusek, ano po ba yung mga hiniling natin mula po dito sa Meta? So, umpisahan natin sa Meta, no? Siyempre, inihiling natin na paigtingin ho yung online safety natin. Tsaka, at the bare minimum ho, magkaroon ng local presence sa pamamagitan ng isang legal representative here wherein pwede nating servan ng warrant at tsaka ng mga subpoenas dito sa ating bansa. No? So, again, pumayag naman sila. Kasi sinabi na rin ho natin na padating na ho yung batas na that would require them to set up legal offices here. At ang maganda lang, ang sinabi natin ho yan, hindi na ho sila nag-atubili at sinabi na even before that, they would arrange that i-execute yun at para hindi na tayo mahirapan. So nagkusa na ho sila. Second to, ang pinakamaganda rin siguro for law enforcement natin, Ma'am Maricel, no? They would recognize the subpoena powers at saka yung coordination and cooperation natin
with them pagdating ho doon sa attribution naman. O, ibig sabihin ho, pag may iniimbestigahan ng ating law enforcement agencies or iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan at sinervan sila ng mga lawful processes na to, no, kagad-agad hindi bibigyan na nila yung mga credentials ng mga accounts na nakaregister sa kanila. So, ang bali in effect, ang nangyayari, wala na akong pinaigting ho na cooperation and coordination with them, the formulation of a TWG group para naman ho sa mga pag-change ng mga policies na ito parang ginaya na yung sa roadblocks dati na nagkaroon na it sparked a global change in their global policies because of yung mga hinihingi natin with them. So tama ba? Apat, Yusek, safety on local presence, yung pagkilala sa subpoena powers at saka yung pagbuo ng TWG, ng Technical Working Group for Coordination. Tama ho, no? At baka may nakakaligtaan ako sa, again, we were pleasantly surprised yung level ng cooperation and coordination ng Meta with us. How about po yung pakikipag-coordinate daw or yung pagkilala sa ating national ID? Natalakay po ba yan? Yan po ang subject ko nung TWG, no? How to integrate the national ID for purposes of yung, one is age verification and second, para do sa mga credentials tsaka magkaroon ng pagkakakilanlan yung mga accounts na mamamalagi do sa platform nila, at least those coming from the Philippines po. Pero sir, yung pagkilala sa subpoena powers will come after kapag nakapagtayo na sila, pag nagkaroon na sila ng local presence. Ganun po ba yon or kahit ngayon? Ngayon ho, yun nga ho, kaya tuwa to si Director Melvin Matibag, no, na especially there's an ongoing and active investigation on the various incidents, yung mga incidents of violence involving our children, no. So again, hindi na nag-aksaya ng oras at nagpadala na kagad na request ang ating NBI dito sa Meta at tumugon naman kagad sila. So it really helped the NBI in generating leads and moving forward with the case they're investigating. So ibig sabihin po doon sa apat na kondisyon, isa na yung sigurado, yung pagkilala sa subpoena powers. How about po yung safety? Ano po yung nirequest natin na particular na gawin nila to ensure the safety online? Yun na nga ho, yung age verification, tama kayo, Ma'am Maricel. Connected sa national ID. Connected sa national ID, tsaka yung mga age appropriateness ng content nila, no? So yun yung hiniling natin for online, yung online safety. Tsaka syempre, yung inaano namin kahapon, yung usapin kasi rin ng misinformation, disinformation, fake news, maiting namin pinag-usapan. We recognize the fact na hindi sila pwede ang i-consider natin na ipasa sa kanila na sila mismo ang maging arbiters ng truth pag mag-request ka ng takedown. Pero ang sinabi namin, tama naman ho. At ang kailangan lang is kung may mga ganyan, at least lahat ng mga tiyatamaan would be able to go after dun sa mga sumalbay sa kanila, dun sa mga nagmalain sa kanila. Kasi kilala na natin, wala na magiging, hindi na sila pwede magtagos doon sa siya tawag nating anonymity online. At dagdag ko na rin, Maricel, no, at least naalala natin ngayon, isa din sa pinaka-importante mangyayari is pwede na nating enroll yung mga individuals at tulungan sila doon sa mismong AI search at saka scrubbing mechanism ng Facebook na kung saan yung mga ini-enroll natin, automatic hahanapin ng AI nila yung mga AI-generated videos, mga deepfakes of these individuals or groups para naman automatic din magkukusa sila magte-take down ng mga ganito contents pag in-enroll natin sila. Oo. So kasama dyan yung mga violent content at saka yung mga fake news. Lahat na. Oo.
tinuhog na ho natin lahat, Ma'am Maricel. Opo. Sir, ano yung Sir, timetable? singit lang ako. Yes, go ahead, Ito lang. Manong Ted. Paano yung identification na fake news yung nandun? Paano yung cell? Oh. Tama, Manong Ted, unang-unang sinabi natin kanina, binabanggit natin na hindi natin na inaasahan at never natin aasahan ang Facebook or any other platforms or entities na maging arbiters ng truth. So, pag context-based fake news, hindi pa rin nila matitake down yan kasi context-based ho. Pero yung dalawang aspeto, una ho, yung deepfake. Halimbawa ho, may video kayo at in-enroll natin yung image nyo at yung likeness nyo, Manong Ted. Kung saan na maghahanap ngayon yung AI ng Facebook doon sa kanyang platform na lahat ng mga AI-generated, computer-generated na mga images nyo, videos nyo, or mga, at hindi ko lang alam kung kakayanin pati yung voice na, no? Pero at the very least, yung mga computer-generated videos and photos, kusa niya nang tatanggalin, that's one. And second po, halimbawa naman on the context-based fake news. Pabalik ko tayo doon na pwede na makilala kung sino yung nagpapakalat nito at pwede na natin, we can take action by filing the appropriate cases in our courts backed up by evidence na po na may pagkikilala sino yung gumawa nito. Identified agad. Kumbaga mapapabilis, Opo. Yusek. Sige po. Puntahan ko lang yung sinasabi po ninyong local presence. Ano po yung timetable natin dito na ibinigay sa Meta para makapagtayo sila ng kanilang mismong tanggapan dito sa Pilipinas? So base doon sa usapan namin, Ma'am Maricel, kahapon, no, na we anticipate yung passage ho nung pinaigting na usa exercise law na nasa Senate na, no, ay kasama na diyan yung House version mga 2 to 3 months from now. Ang maganda ho kasi, Ma'am Maricel, Manong Ted, napaka laki ng delegation namin kahapon, nakasama pati yung delegation ho ng mga kinatawan ho ng Senado at saka ng Kongreso, lalo na yung from the Committee on Women and Children, at saka si Congressman Anden kasama namin representing ho yung Office of the Speaker po ni Speaker Bod GD, no. So parating natin napadating na ho yun ng batas at with that particular fact po, dahil alam na ng Meta, nag-commit sila na even before that, they would comply na para hindi na tayo mahirapan at hindi na matagalan yung pag-comply nila doon sa provisions ng batas na yun. So, tinitingnan natin, Manong Ted, Ma'am Maricel. DJ Maricel. DJ Maricel. Bigla ako naging DJ tuloy. So, in-expect natin mga matagal na yung 3 months, no, which is also the time frame we're expecting the law to be passed po. Okay, 3 months. And once na nakapagtayo po sila dito, paano yon? Mga taga dito rin yung i-hire nila or magdadala sila ng mga tao from Singapore papunta dito? Paano po yun mag-work? So, hindi na natin papakialaman siguro, Ma'am Maricel, kung ano yung gusto nila para ma-execute. Ang kailangan lang ho natin, may local legal representative na sila. Kasi mabilis na yan eh. Meron na silang opisina dito eh. Pero ginagawa lang yan, pang-marketing eh. So, magde-designate nila sila ng isang talaga local legal representative nila kung saan pwede natin isyuhan na subpoena. At may establish na natin yung jurisdiction over them here. Opo. At ito pong technical working group na nabanggit po ninyo, ito po ay bubuuin ng sino-sino? Sino-sino yung bubuo dito? So, we're expecting at saka we're hindi pa naman namin na-finalize kasi lilipad ho sila dito to finalize kung sino yung gagawa ng PWG. Pero sa side nila, hindi namin alam kung sino yung kasama. Pero from us, importante na andyan ang DICT, CICC, NPC, NTC, ang law enforcement agencies natin, of course, ang NBI, PNP po, andyan din po yung iba't ibang mga ahensya, katulad ng DSWD, DepEd. So, medyo extensive po para lahat ng mga issues online na nakikita natin, ma-address natin doon sa pagbuo ng policies na pag-uusapan naman ho doon sa PWG na yan. Pero kung magko-connect po ang Meta doon sa ating national ID, hindi ba delikado yun? Kasi syempre makukuha na rin nila yung mga datos na hindi naman lahat willing magbigay.
Naku, yan yung magandang tanong yan na Ma'am Maricel, no? At gusto natin ipaliwanag sa mga kababayan natin na ang pagkoconnect ko sa national ID, hindi ibig sabihin nun makikita nila yung lahat ng datos ng national ID. Medyo technical, ang gagawin lang nila, maglalagay ng API at doon ho, ang tatanong lang nila do sa ating PSA, do sa Philippine Statistics Authority natin na nangangalaga ho, who is the custodian of our data do sa national ID natin na ito may nag-a-apply na itong particular reference number na to or itong mga ID number na to, ito ba siya? So hindi niya makikita yung pangalan, address, tiyatanong niya na ito bang taong to tumutugma dito sa ID number na to. Ang nakikita lang niya yung pangalan at ID number. Tapos ang datos, i-verify na lang po do sa national ID natin na ang sasabihin lang ni PSA, yes or no lang po. Para hindi na nila nakita yung talagang data ho ng ating data subjects po. Sorry, Yusek, ano yung API? Tawag dito, interface yung dulo niyan. Ang tawag dito. Basta yung account natin, ganun ba yun? Yung mismo account. Technical kasi, Yusek, kaya hindi ko maintindihan Sige po. Yung parang program interface ho yan. Ibig sabihin, ito yung mga ginagamit na interface ng mga programmers natin pagdating dito sa mga accounts at saka sa mga application yun. Yun yung palang API, Application Programmer Interface yun. Opo. So, ito po yung napagkasunduan natin sa Meta. So, maghihintay po tayo in 3 months. Paano po yung Roblox? Same condition po ba? No. Ako, Ma'am Maricel, mas nagulat kami sa Roblox dahil parang pinaghandaan ho tayo ang sinasabi ho nila na mag-designate na. TWG din po, pero mag-designate na ho sila ng local legal representative nila. Yun na lang naman ang kulang doon sa mga commitments nila. At saka doon sa TWG, yung mismong pag-integrate na doon sa ating field system ang pag-uusapan doon. So yun na yung technical working group na talagang technical na yung pag-uusapan kung paano yung sistema nila at yung field system natin mag-merge na at gagamitin na nila yung age verification, sa kanilang age verification for Filipino users, yung ating national ID. So same conditions din po yung binigay natin sa Roblox? Tama ho. Pero kasi yung kay Roblox, matagal na nilang kinumit to So, eto parang na lang to we were touching base, siguro tinitingnan na lang namin yung setting up timelines and expectations. So, eto medyo, hindi lang medyo, ito talagang concrete na yung timeline natin dito. Opo. Sir, panghuli na lang. Yung Gore, ano ba yung Gore box? Kamusta yung yung Gore box? Paano yung naging flow ng discussions natin dito? Kasi mukhang sila na mismo yung nag-volunteer. Wala na talaga sila dito. At hindi ko rin malaman sa Gore box kasi di talaga never kami nakapag-usap ng Gore box. So talagang binanala ho natin. So I don't know if they said they temporary. Alam kasi sabi niyo, Ma'am Maricel, that they are saying that they voluntarily withdrew from the Philippine market. Pero from our perspective, dahil hindi namin sila nakausap, talagang geographically block na sila sa atin because of blinak natin sila. Aso na block. Okay. Ano siya? Row block na. Block. Gore block. Oo. Anyway, sir, ito lang po, no? Ang Meta ho ba, ano bang hawak nila? Sorry, hindi ako masyado kasing techie Facebook lang ba? Hindi po, Manong Ted. So, hawak nila ang Facebook, ang Instagram, at ang messaging platform po na WhatsApp po. Okay, so lahat yon sakop. At ang sakop lang ho natin is yung Facebook and Instagram po. Opo, yun lang ho ang sakop nitong inyong pagpipirmahan ng kasunduan. Okay, sige. Opo. Opo, sige. Ito hong kausap yung Sarim Aziz ng Public Policy in Southeast Asia po nito hong Meta. Itong taong ito talagang authorized na makipagkasundo sa inyo. Hindi na to hihingi pa ng clearance sa kanilang main headquarters sa Amerika. Mukha naman, Manong Ted, kasi very specific yung hiningi natin na commitments from them. At to be honest, Manong Ted,
basta gawin nila yan kahit sino pa yun. Whether it's Mark Zuckerberg o yung pinaka-lowly, basta it would be able, gaya ng sasabi nyo, and is authorized to execute and commit to certain conditions of the Philippines. Wala ko kaming talagang, it's not really important to us. Ang importante sa amin, this gets done po. Okay, sige po. So kami po ni Mama Maricel, si DJ Cel, ay aantabay po dito po sa development na ito. At salamat po, Asek. Wala ako Mukhang kayo po ipuyat pa eh. Salamat sa panahon. Maraming salamat din po, Manong Ted. At baliwala yung puyat. Siguro naman sa amin, common yung feeling namin kahapon na at least may nagawa ho tayo. At may in-expect na tayo from these platforms. Yes, sir. And thank you for your service. Salamat po, Asek. Thank you. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.